Ngayon, narinig mo siguro yung diskusyon namin ni Jackie kanina, no? Yung mga struggles din namin nung time na naghahanap din kami ng trabaho. Siguro, Leo, ano muna yung mga kailangan nating paghandaan kung sasabak tayo sa job hunting? Okay, that's a very good question, no? Kasi marami sa atin, mga, alam mo yung excited na makapaghanap kaagad ng trabaho, pero hindi pinaghahandaan, no? Yung mga bagay na dapat ay ready sila just in case na sila ay pinatawag o di naman kaya ay may pagkataon na mag-apply. So unang-una, dapat alam natin as fresh graduates kung ano yung mga strengths and interests natin. Kasi yung motivation natin, di ba? No? Pag nag-apply kasi tayo ng trabaho, hindi ito yung basta lang kung ano yung isusubo sa atin na available, kukuhanin na natin kagad. Kahit na hindi tayo interesado. O di naman kaya ay wala tayong strengths para gampanan yung responsibilidad na binibigay sa atin. Tapos, we also have to clarify our career goals. Ano yung gusto nating marating? Ano yung klaseng environment ang gusto natin? Anong industriya halimbawa? At ano yung role na gagampanin natin doon sa pupuntahan nating trabaho? And definitely, we have to have a career plan. Ano yung gusto natin mangyari? Tulad kanina, no, tinatanong, how do you see yourself, say for example, in 1 to 2 years? Diba? Kasi term, kasi importante mapaghandaan natin ito. Ang motivation natin to succeed will depend on the first 2 years of our engagement, no, doon sa trabaho na yun. Okay, so yung paghahandaan talaga, no, anong gusto natin marating sa buhay. Oo. Tapos, yes please, go ahead, Jack. Leo, kasi marami ang nagtatanong, mahalaga ba kung ano yung kursong natapos mo? Mahalaga pa ba yun? Well, mahalaga in the sense na kinuha mo yon base sa iyong gustong marating. Diba? May dalawang bagay kasi yan. At ito lagi ako sinasabi during my career talks. No? May mga estudyante tayo na napunta sa isang kurso hindi dahil sa kagustuhan nila, kundi kagustuhan ng magulang. That's one. Second, marami ang mga eskwelahan din na sobrang dami ng mga estudyante na pupunta sa kurso na to. So, sila yung nag-aalat ng mga estudyante kung saang kurso available at maraming bakante. At pangatlo, yung pinaka-importante sa lahat, yung kursong gusto ko talaga. Dahil nakikita kong sarili ko in the future na magiging successful ako sa kursong kukuhan ko ngayon na maglilid sa akin dun sa buhay na gusto kong marating. Yeah. Leo, so, yun yung pinag-usapan namin ni Jackie yung dun sa tungkol sa interview naman, no? Kasi meron tayong mga resume, pwede mo ipakita dyan kung ano yung mga achievements mo. Pero importante CV na ngayon ang uso, partner. CV na ba? Biodata pa pala. Biodata. Paano ngayon yung, para iba pa rin yung how you physically present yourself, how you speak kapag kaharap mo na. Meron ba tayong tips kung paano natin i-handle yung interview, paano patanggalin yung kaba? Hindi nawawala yun eh. Pero paano, ano ba yung ways? May ways ba tayo para mabawasan yung kaba, para masabi natin kung ano yung mga dapat nating sabihin during the interview? Okay. Unang-una sa lahat, bago tayo dumating sa isang interview, halimbawa lamang na shortlist tayo, no? So yung trigger ay nanggaling sa kumpanya para ikaw ay ma-invite sa isang interview. Ang isang napaka-importanting bagay na dapat ginagawa ng isang aplikante ay i-research yung kumpanya. Research okay, alamin, no? Alamin ano yung mga values, anong negosyo meron dito. Okay, ano yung mga bago tungkol sa kumpanya na ito, no? Importante kasi mga yon kasi makikitaan ng isang employer, particularly yung interviewer, na meron kang interest sa kumpanya na yon. Okay? Tapos pag nandun ka na sa interview halimbawa, o bago ka pa man dumating sa interview, harapin mo yung sarili mo sa salamin, try to answer questions. The very basic, no, normal na mga tinatanong, karamihan sa mga interviewers, ito yung tinatanong, tell me something about yourself. Yung bagay na ito ay hindi pag-uulit lamang ng kung anong nakalagay sa ating CV o sa ating resume, i-highlight natin pag tinanong tayo, tell me something about yourself, yung mga strengths natin. Yung mga challenges natin, yes. Ano yung napagdaanan natin na overcome natin dahil ito yung cue sa isang interviewer
na pagka nagkaroon ng isang ganitong harapin, halimbawa no, sa isang kumpanya, paano mo i-handle ang sitwasyon na ito? So, malaking bagay ito, malaking points ito, kumbaga. Kasi situational ang mga questions kadalasan sa mga interview. Situational. Kumbaga, itatanong sa'yo kung anong gagawin mo kapag ganito yung sitwasyon. Ganyan, no? Oo, tama. Walang mali, karamihan dyan, walang tama o mali sagot. Walang maling sagot. Kundi titingnan lang nila, how do you actually process it and make it a way na parang order ang pagkalatag mo no, ng iyong sagot doon sa interviewer. So those are competency-based questioning and situational. And tama yung sinabi mo rin, address appropriately and be on time if not really early. Okay? Kasi on time. 15 minutes before, 1 hour before. Ano ba ang tamang on time, Leo? Well, kasi alam mo dito sa atin sa Pilipinas, hindi mo talaga kung minsan ma-anticipate yung dami ng sasakyan or kung magko-commute halimbawa, ano? So, ang dapat dyan, at least mga 15 minutes. Kasi kung masyado ka maaga, kung minsan 15 minutes. O kung masyado maaga ka, like for example, an hour, that put also a little pressure dun sa interviewer. Kasi ayaw nila yung nag-aantay masyado matagal yung, ano, no? Yung mga nakaka-pressure. Doon ito usap mo, wala ka pa. Meron tayong online comment dito, Leo. Ito yung experience niya. Siyempre, fresh grad, no? Wala pa naman talagang experience. Tapos tatanungin ka, anong naging experience mo? Ano ba yung tamang sagot doon? Pero sabi mo kanina, walang maling sagot. Ano ang dapat isagot kapag tinanong ka ng employer na, anong experience mo? Kasi merong mga employer na nakalagay, open to fresh graduates with 2 years of experience. So paano yun, Leo? Paano mo sasagutin yun? Okay, dito papasok ang importansya ng pagsali sa mga tinatawag nating non-academic organizations. Student organizations. Yes, no, because alam ko, kayong dalawa, na-experience nyo ito, sumali sa isang organisasyon, nagkaroon kayo ng proyekto, nagkaroon kayo ng isang event, nagkaroon kayo ng isang bagay na may impact kung hindi man sa eskwelahan, outside of your institution, di ba? So that's already experience. Second, at importante ma-highlight mo ano naging impact nito. Ano naging positive result nung itong proyekto na naging parte ka. Second, importante din yung value at learning na nakukuha natin during our internship and on-the-job training. Hindi marami sa mga kumpanya, sad to say, na parang ang pagkakaroon ng intern ay tinitake advantage nila na taga-photocopy, taga-timpla ng kape, or whatever. No? These are not really, I would say, a strategic na function no, na ginagawa nila. Dapat kasi maramdaman na nila na ito yung kurso ko, ito yung trabaho gusto ko, dapat maramdaman nila na pag nagtrabaho na ako, anong feel? Anong mga ginagawa ko? So itong mga bagay na to, i-highlight dapat nung aplikante doon sa kanyang interview pag tinanong na siya tungkol sa tinatawag na experience. Huling tanong na lang sa akin, no? As kanina pinag-uusapan namin ni Jackie, yung tungkol doon sa sahod. Yun yung pinag-uusapan namin kanina. May mga estudyante tayong na-interview, pinapanood natin kanina, may mga expected salary sila kanina. 50,000, 18,000. Pag-usapan namin ni Jackie na parang it really balance talaga lang, no? Balance. Sa'yo, ikaw naman pa rin magdedesisyon kung tatanggapin mo o hindi yung offer. Ano siguro yung, meron ko ba dyan tips, Leo? Kung paano dapat, ano yung consideration natin pagdating doon sa sahod, pagdating doon sa living condition, ganyan. Ano yung mga kailangan natin i-consider sa pag-assess kung sapat ba o sobra o kulang yung sahod na ino-offer sa atin? Kanina nga narinig ko, no, bago ako pumasok, may mga interview, di ba, sa graduates, no? So may sahod na in-expect niya, mga sa 100,000, alam niyo, 6 digits, ano. Ganito, ang importante muna sa lahat ay hindi dapat below minimum, no, yung ino-offer sa ating sweldo, kasi bawal yun sa batas. Okay? Pangalawa, yung reference ng salary na binibigay ng kumpanya ay binabase natin sa tinatawag na competence, kakayahan. So hindi ito yung tipong, with due respect, hindi ito yung basihan yung kung saan ka nag-graduate. Alam mo, kasi
naman natin, mga top tier na universities, for example, medyo may kalakihan yung tuition, no? At hindi ito natin dapat maging dahilan para yung i-demand nating sweldo ay ganito kalaki. We have to prove ourselves first. Kung hanggat ano ang kaya nating may ambag sa kumpanya at kung ano yung extraordinary na tinatawag nating kakayahan na pwede nating ibigay na maaaring wala sa iba. Kasi at the end of the day, kahit pareho tayo ng posisyon, kami sa kumpanya, kami tinatawag na leveling pa rin. Depende sa kung ano naging ambag mo, ano yung mga competencies mo, para masabi natin angat ka ng konti dito sa isa, although pareho kayo ng posisyon. Kaya ngayong sweldo ay tinatrato namin sa HR na masyadong confidential dapat. Hindi dapat nalalaman. Ano sweldo ng isa? No? At lalo pa ngayon, meron na data privacy. So, yung mga bagay na ganito, dapat hindi talaga na i-share. No? So, iba-iba. Depende sa industry, depende din sa class ng trabaho, at depende din sa tawag na, kasi meron tayong tinatawag na non-monetary benefits na kung minsan, hindi mo kinakailangan hingin ng ganito kalaki just because, dahil meron ka namang non-monetary. No? So, ang HMO, no, malaking bagay ngayon, yung HMO, no? Nagiging must na nga yan sa mga kumpanya. Pero naman iba na yung setup, halimbawa, 2 days on-site ka lang and then 3 days from home. That's also another thing that you have to consider because that saves you time, that saves you a lot of money pag to commute. And of course, yung stress ba of going every day, no? So dapat ito yung mga considerations na ating isipin pag tayo ay nag-negotiate o din naman kaya ay pag-inoferan tayo ng trabaho. Probably ang tanong, pag meron bang nag-offer sa atin ng trabaho kagad, tatanggapin natin. Ayan. Tanggapin natin agad. Di ba? Kasi minsan marami kang in-applyan marami kang in-applyan. Natin na monitor nga natin. No? So, kung i-consider natin halimbawa, yung in-applyan natin, pare-parehong industriya, pare-parehong posisyon dito mga definitely, ang mabasihan mo dyan kung sino yung makapibigay sa inyo ng magandang offer at makapibigay sa iyo ng non-monetary na benefits. No? Yun ang tatanggapin. So, minsan naman kasi, pinapayagan naman namin ang mga applicants, for example, na, Sir, can you give me 3 days to think about this? Pero kung minsan, syempre, may kumpanya, 3 ba? Ganun, may mga 3 days, ganun pa. So, ang iba naman kumpanya, hanggat walang tumatanggap kasi ng isang job offer, naka-up pa rin yung job post. So, potential makuha sila, no? Pero dami yung competition, no? Oo. Pero the moment na tinanggap yung offer, job offer, automatic, tinitake namin yung post na yun doon sa platforms kung saan man namin tinipost yung isang vacancy. So, okay lang din naman yun na natanggapin. May probationary period pa rin tayo na 6 months, no? Hindi ito automatic na pag natanggap tayo ng trabaho, ay forever na tayo doon sa kumpanya. So, dapat bida-bida muna ng 6 months. Oo. Magpasikat muna. Correct. Speaking of magpasikat, Leo, ito naging usapin to sa social media. And I think marami makaka-relate dito ng mga viewers natin. Yung paggamit ng AI sa pagsusulat ng cover letter at ng CV. Magawa ng CV. Oo. Nadidetect nyo ba? Sa amin, actually, reasonable ba to? Pwede po. Pwede. Actually, we-encourage. Kasi sa mga kumpanya naman ngayon, we really encourage our employees to make use of AI, to take advantage of AI. Importante lang dapat na pagka humingi tayo ng tulong sa AI, alam natin ang binigay sa atin ni AI. Kasi mamaya-maya, nilagay lang natin sa CV natin, sa resume natin. Tapos, may malalim na words, no? Palang nakalagay doon, di ba? So, dapat yun din yun. Alamin natin yung tulong na binigay sa atin ni AI. By the way, speaking of social media also, isa yan sa sinisilip namin. Ayan nga yung next na katanungan ko. Chine-check nyo ba yung mga pinopost sa social media ng aplikante? At kung ba yung picture? Yung character reference, actually, it's also referred as our reference, no? To know the person. Kasi kung minsan, ang hirap pa nga tumawag dun sa mga listahan ng character references, di ba? So, we just, para kaming para kaming, ang tawag niyan, yung sa social media, sinisilip namin yan. Importante kasi na ang pinopost natin sa social media ay something that's valuable. Something that's a contribution to
the reader who's post, no? Pero kung ang nilagay natin dyan ay puro rant, puro negative, puro tira, puro away, ay nako, minus points na kagad sa amin. Because definitely what we want are people, applicants, who would bring positive change, positive contribution to the organization. So kung puro hila pababa, baka siya yung magpabagsak ng kumpanya, di ba? So malaking bagay yung pinupost natin sa social media. So sa mga nakikinig sa atin ngayon at nanonood sa atin, linisin na po natin yung ating mga social media. Linisin pa lang muna dapat. So kung yung Instagram post, Facebook profile nyo, nakaganyan, ayusin natin, dapat nakadiretso na yun nandun sa CV. Yung mga naka-sleeveless, nasa beach, halimbawa. And speaking of professional network sa social, yung LinkedIn is very, very important. So as early as now, students should create already their LinkedIn account. That's a good advice. LinkedIn account, no? Doon kami kuminsan nagpo-poach, doon kami kuminsan naghahanap ng mga potential na mga candidates that we're looking for in our organization. Let's connect sa LinkedIn. Leo, maraming salamat sa oras mo at sa mga tips. Marami kaming natutunan and I'm sure pati yung mga manonood natin ay maraming natutunan.